Nahabag siya sa kanila. Mapayapang araw ng Sabado kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Egidio Maria ng San Jose. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pagbalik ng mga apostol kay Jesus, isinalaysay nila sa kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Sinabi naman niya sa kanila, "Tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti." Sapagkat dooy marami ang paroot parito at hindi man lamang sila makakain, kaya lumayo sila at namangka na sila lang patungo sa ilang lugar. Ngunit nakita silang umalis ng ilan at nabalitaan ito ng marami, kaya nagtakbuhan sila mula sa kani-kanilang bayan at nauna pang dumating na lakad kaysa sa kanila. Pagdating ni Jesus sa pampang, nakita niya ang maraming tao na nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Bumalik ang mga alagad galing sa misyon na excited sa pagbalita ng kanilang mga karanasan. Nakita ni Jesus na pagod sila at gutom. Naawa siya, kaya inanyayahan niya silang pumunta sa isang ilang na puok upang magpahinga. Ngunit dinagsa sila ng maraming tao na naghahanap kay Jesus, para mga tupang walang pastol. Naawa si Jesus sa kanila at tinuruan niya sila sa buong maghapon. Ipinagpaliban niya ang pangangailangan ng mga alagad at inuna ang mga tao dahil nakita niyang mas matindi ang pangangailangan ng mga ito. Uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Mga kapanalig, nakikita ni Jesus ang ating mga pangangailangan, material at spiritual. Minsan, mayroon tayong sakit na hindi natin maintindihan. Dahil tayo ay katawan at espiritu, minsan ang sakit ng katawan ay nag-uugat sa sakit ng espiritu. Naranasan ko minsan ang magkasakit na walang sakit. Ayon sa mga laboratory results, okay at normal ang aking mga vital signs. Ngunit nawawalan ako ng lakas. Ang buhay ko ay parang hinihigop ng kamatayan. Maraming treatment ang ginawa sa akin, pero no effect. I just prayed and entrusted myself to God. In His own time, pinagaling ako ng Panginoon without medicine. Now, in my old age, I continue serving in joy and gratitude. Mga kapanalig, nakikita ni Jesus ang needs ng ating katawan at kaluluwa. Kahit ang hindi natin maintindihan at hindi rin maintindihan ng iba. Ngunit naintindihan ni Jesus at nahahabag siya sa atin. In His time, darating ang kaligtasan. Manalig tayo. Mahal na Panginoon, sinusuri mo ako at kinikilala. Ipinapaubaya ko sa iyo ang aking sarili at ang lahat ng nahihirapang umaasa sa iyo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes,
dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.